Magandang gabi, Oriental, Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Marigana at ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing-7 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Pangmatagalang solusyon sa krisis sa kuryente sa Oriental Mindoro, inilatag ng pamahalaang nasyonal. Pagbubukas ng circumferential road at groundbreaking ng Tourism Esplanade, ginanap. At capacity building para sa mga PWD sa Calapan, isinagawa. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, muling pinagtibay ng pamahalaang lungsod ng Calapan ang advokasya nito para sa isang inklusibo at makataong lipunan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng capacity building seminar para sa mga persons with disabilities na naglalayong palakasin ng kanilang kaalaman, kakayahan at kamalayan sa kanilang mga karapatan bilang mahalagang bahagi ng komunidad. Muling pinagtibay ng pamahalaan ng lungsod ng Calapan ang advokasya nito para sa isang inklusibo at makataong lipunan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng capacity building seminar para sa mga persons with disabilities o PWDs na naglalayong palakasin ang kanilang kaalaman, kakayahan at kamalayan sa kanilang mga karapatan bilang mahalagang bahagi ng komunidad. Sa temang Advocating Inclusion, Law, Safeguarding Persons with Disability, isinagawa ang programa sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Department sa ilalim ng pamumuno ng CSWD o Juvie Bahia, katuwang ang Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa pangangasiwa ni OIC Glenda Valerio. Ayon sa mga tagapag-organisa, layunin ng aktibidad na mabigyang lakas ang sektor ng mga PWD sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon hinggil sa mga batas at programang nagtataguyod ng kanilang kapakanan, kabilang ang mga benepisyo at pribilehiyong nakapaloob sa Republic Act No. 10754 o ang Expanded Benefits and Privileges of Persons with Disability Act at Republic Act No. 7277 o ang Magna Carta for Persons with Disabilities. Sa ilalim ng pamumuno ni Calapan City Mayor Doy Siliachon at Vice Mayor Bim Ignacio, patuloy nilang isinusulong ng lokal na pamahalaan ng mga programa nagtataguyod ng pantay na oportunidad para sa lahat ng mamamayan, kabilang ang mga nasa sektor ng may kapansanan. Binigyan diin sa pagsasanay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga umiiral na batas, akses sa mga serbisyong panlipunan at paglinang ng mga kakayahang maaaring magamit sa paghahanap buhay at pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad. Ayon sa CSWDO at PDAO, ang mga ganitong programa ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon, kundi maging sa pagpapataas ng kumpiyansa ng mga PWD upang mas maging aktibo silang kalahok sa pag-unlad ng lipunan. Bahagi rin ito ng layunin ng pamahalaan ng lungsod na matiyak na walang sektor ang naiiwan sa mga programang pangkaunlaran. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng mga capacity building activities, inaasahang mas marami pang PWD ang magkakaroon ng pagkakataong mapaunlad ang kanilang kakayahan, mapalawak ang kanilang oportunidad sa edukasyon at kabuhayan, at higit na maprotektahan ang kanilang mga karapatan. Be rest assured that with our office, of course, the City Government of Calapan, pangalawa Office of the City Mayor, and of course, meron tayong mga specialized agencies like CSWD and of course PDAO. Sila naman, ako ay mataas ang tiwala sa kanila, together with their employees, that they will not stop caring about you. Yun nga lang, sabi ko nga, when you had your reorganization, ang aking lang request sa mga Pangulo, nandiyan naman yung mga member nyo. Just give us the key factors or key requests. Wag naman yung mga, well of course, sabi nyo, uniform. Di naman ako tumatanggi sa uniform. Pero sana yung mga re-request nyo, mas mahalaga kaysa sa uniform. Yung inyong mas matindi pang pangangailangan.
And whatever na mga pangangailangan nyo, sabihin nyo lang dito sa dalawang ahensya, kay Glenda at kay Joby, at mapag-usapan natin. Budget season is coming on its way by July, and I hope more programs can be given to you ng mga PWD. Kayo po ay maraming kakulangan sa buhay, pero hindi yun sukatan kung ano yung pagkatao mo. Ang pagkatao mo ay ang pagbibigay ng kabuluhan sa ibang tao at ipakita sa sariling marami pa tayong magagawa dahil pare-parehas tayo dito sa lungsod ng Calapan. Nakiisa ang pamahalaang lungsod ng Calapan sa pagdiriwang ng ika-128 na araw ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12 sa isang seremonyang nagbigay pugay sa kasaysayan, sakripisyo at diwa ng kalayaan ng sambayanang Pilipino. Nakiisa ang pamahalaan ng Calapan sa pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas, nakaraang ika-12 ng Hunyo, sa isang seremonyang nagbigay pugay sa kasaysayan, sakripisyo at diwa ng kalayaan ng sambayanang Pilipino. Minangunahan ni City Mayor Doy Leachon ang pagdiriwang kasama si Vice Mayor Bim Ignacio, mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod, mga kawani na lokal na pamahalaan, mga kinutawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at iba pang sektor ng komunidad. Sa temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan, naging makahulugan ang bawat bahagi ng programa na nagpaalala sa kahalagahan ng kalayaang tinatamasa ng bansa at sa pananagutang kaakibat nito para sa mga susunod na henerasyon. Sinimulan ang pagtitipon sa pagbibigay diin ng kahalagahan ng pambansang watawat bilang sagisag na pagkakaisa, kasarinlan at pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino. Isinagawa rin ang tradisyonal na pagsusunog at paglilibing ng mga lumang watawat alinsunod sa mga itinakdang probisyon ng Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na nagtatakda ng wastong paghawak at pagtatapon sa mga lumang bandila ng bansa. Bilang pagpupugay sa pambansang simbolo, nagsagawa ang Calapan City Police Station ng gun salute na sinabayan ng makabayang tugtugin mula sa Calapan City Marching Band. Nagbigay ito ng mas makahulugan at makasaysayang gimmick sa pagdiriwang. Nag-alay rin ng mga bulaklak sina Mayor Leachon, Vice Mayor Ignacio at iba pang pinuno ng Luzon bilang pagkilala at pasasalamat sa mga bayani nag-alay na kanilang buhay para makamit ang kasarinlan ng bansa. Ang seremonyang ito ay nagsilbing paalala sa mga kabayanihan at sakripisyong naging pundasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Lalong pinatingkad ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang madamdaming pagtatanghal mula sa Tanghalang City Collegian na nagbigay buhay sa mahalagang yugto ng kasaysayan ng bansa sa pamamagitan ng sining at kultura na ipakita ang pakikibaka ng mga Pilipino tungo sa kalayaan at ang kalagahan ng pagpapanatili ng makabayang kamalayan sa kasulukuyang panahon. Sa kanilang mensahe, hinimok ni na Mayor Leachon at Vice Mayor Ignacio ang mga Calapeño na patuloy na palagahan ang kalayaan sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagmamahal sa bayan at tapat na paglilingkod sa kapwa. Binigyan diin nila ang tunay na diwa ng kalayaan ay hindi lamang pagkunita sa nakaraan, kundi aktibong pakikilahok sa paghubog ng isang maunlad, mapayapa at makatarungang kinabukasan. Ay pagpapaalala ng hindi isang ordinaryong bagay. Antabayanan iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa isinagawang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na batid ng Pangulo ang kasalukuyang sitwasyon sa Oriental Mindoro at aktibo aniya itong tinutugunan ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat na ito. Sa isinagawang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na batid ng Pangulo ang kasalukuyang sitwasyon sa Oriental Mindoro at aktibo aniya itong tinutugunan ng pamahalaan. Ayon kay Castro, nilagdaan nakaraang May 25, 2026 ang isang kasunduan sa pagitan ng Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation o Transco at National Electrification Administration o NEA para sa rehabilitasyon, modernisasyon at pagpapaunlad ng power transmission infrastructure ng Mindoro. Layunin ng proyekto na mapabuti niya ang pagiging maaasahan at katatagan ng supply ng kuryente sa Mindoro Small Grid. Masuportahan ang pangmatagan ng pangangailangan sa enerhiya ng lalawigan at maihanda ang integrasyon nito sa pambansang grid sa mga susunod na taon. Bukod dito, binanggit din ni Castro ang panukalang proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines na nagkakahalaga ng 23.9 billion pesos para sa paglalatag ng submarine cable na mag-uugnay sa Batangas at Oriental Mindoro na inaasahang matatapos ang proyekto sa Enero 2028. Kasama rin sa mga nakaplanong proyekto ang Batangas Mindoro 500 kV at Interconnection and Backbone Project na may kabuang halaga na 90.6 billion pesos. Target naman itong makumpleto bago matapos ang taong 2030. Ayon sa Malacanang, ang mga proyektong ito ay mahalagang hakbang upang magkaroon ng mas matatag, maaasahan at sapat na supply ng kuryente sa Oriental Mindoro na ilang taon nang nakararanas sa mga rotational brownout at kakulangan sa enerhiya. Umaasa rin ang administrasyon na maipagpapatuloy ng mga susunod na lider ng bansa ang mga programang nakatuon sa pagpapalakas ng sektor ng enerhiya upang tuluyang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa kuryente ng mga mamamayan ng Mindoro. Samantala, isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng turismo at infrastruktura sa Oriental Mindoro ang naitala noong Hunyo 11, 2026 sa isinagawang groundbreaking ceremony para sa Bambanin Merit Tourism Esplanade at inaugurasyon ng Bambanin Merit Circumferential Road sa bayan ng Victoria. Isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng turismo at infrastruktura sa Oriental Mindoro ang naitala ika-11 ng Hunyo sa isinagawang groundbreaking ceremony para sa Bambanin Merit Tourism Esplanade at inaugurasyon ng Bambanin Merit Circumferential Road sa bayan ng Victoria. Ang dalawang proyekto ay bahagi ng mas malawak na hakbangin ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa ilalim ng pamumuno ni Governor Emerito Bons Tubor na naglalayong mapaunlad ang turismo sa paligid ng lawa ng Nauhan habang lumilika ng mas maraming oportunidad para sa mga komunidad at lokal na negosyo. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang Bambanin Merit Tourism Esplanade ay isa sa 4 na pangunahing bahagi ng Nauhan Lake Tourism Development Project. Isang programang nakatuon sa pagpapalawak at pagpapalakas ng industriya ng turismo sa lalawigan. Inaasahang magsisilbi itong mahalagang pasilidad para sa mga planong aktibidad pang turismo. Kabilang ang inaabangang Nauhan Lake Cruise at magsisilbing daan upang mas madali pang marating ng mga turista ang mga umuusbong na destinasyon sa paligid ng lawa. Ang lawa ng Nauhan na kinikilala bilang isang protected area sa ilalim ng National Integrated Protected Area System o NIPAS Act at itinalagang Wetland of
of International Importance sa ilalim ng Ramsar Convention, ay isa sa pinakamalagang likas na yaman ng Oriental Mindoro. Kilala ito sa mayamang biodiversity at mahalagang papel nito sa kabuhayan ng mga komunidad na nakapaligid dito. Kasabay nito, formal din binuksan ang Bambanin Merit Circumferential Road na magdurugtong sa mga barangay ng Merit at Bambanin. Inaasang mapapabilis ito ang transportasyon ng mga residente at pagdadala ng mga produktong agrikultural at pangisdaan sa mga pamilihan, habang nagsisilbi ring pangunahing access patungo sa mga planong pasilidad at atraksyong panturismo sa lugar. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang naturang kalsada hindi lamang sa pagpapadali ng paglalakbay, kundi maging sa pagpapasigla ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mas mahusay na koneksyon ng mga komunidad at pagdami ng oportunidad para sa pamumuhunan at turismo. Pinangunahan ni Governor Bonstolor ang seremonya kasama si Vice Governor Antonio Perez Jr., Victoria Mayor Richard Insyong, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Bayan ng Victoria, iba pang lokal na opisyal at mga kinutawan ng iba't ibang sektor ng komunidad. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng gobernador ang kahalagahan ng mga proyektong ito bilang bahagi ng pangmatagalang layunin na gawing pangunahing ecotourism destination ang Oriental Mindoro, habang pinangangalagaan ang likas na yaman ng lalawigan at pinapalawak ang mga oportunidad para sa kabuhayan ng mga mamamayan. Inaasang magbibigay ang mga bagong infrastruktura ng panibagong sigla sa turismo, kalakalan at pangkalatang kaunlaran ng bayan ng Victoria at ng buong Oriental Mindoro sa mga susunod na taon. Finally, ang 6 na taon at kalahati kong trinabaho na kalsada mula sa kanto ng Merit hanggang tuktok ng bugtong na tuog, it's a 407 million pesos road network, 10.2 kilometers. Kasama doon ang tulay sa pagitan ng Happy Valley at bugtong na tuog. Finally, 307 mula sa Department of Agriculture at 81 million galing sa pamahalaang panlalawigan. At kung natatandaan mo, Senro, at natatandaan nyo, Tito Al, yung dinidiscuss ko, na gusto kong i-develop na napakalaking parsela ng lupa for communal tourism, communal forest, is a 100 hectare, 118. Part of that will be by the provincial government and part of that will be given to the private sector. Can you imagine, may 118 hectares na magiging communal forest na pupuntahan ng mga turistang galing dito dahil dun sa area na yon makikita ang Nauhan Lake from there. At yun ay bahagi ng road network na gagawin natin, Mayor Richard Insong. Hindi tayo nagawa ng proyekto sa Bambanin Merit na stand-alone lang pero hindi makikinabang yung iba. Ang proyekto pong ito ay para sa kabuuan, hindi lang ng bayan ng Victoria, kundi sa 4 na bayan na nakakasakop sa Nauhan Lake. Uulitin ko, Victoria, Pola, Socorro, at Nauhan. Magbabalik po ang TVNet News Time makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Katuwang ang City Government of Calapan at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isinagawa na karaang Hunyo 10, 2026 ng mga tauhan ng Provincial Veterinary Office at ng University of the Philippines Los Baños College of Veterinary Medicine ang necropsy sa isang stranded false killer whale na natagpuan sa Barangay Balite, Calapan City. Katuwang ang City Government of Calapan at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isinagawa na karang 10 ng Hunyo ng mga tauhan ng Provincial Veterinary Office at ng University of the Philippines Los Baños College of Veterinary Medicine ang necropsy sa isang stranded false killer whale na natagpuan sa Barangay Balite, Calapan City. Matatandaan, unang namataan ang nasabing false killer whale sa mga baybayin ng Calapan at Nauhan na karaang 27 ng Mayo. Ilang ulit itong lumipat ng lokasyon at muling bumalik sa mababaw na bahagi ng dagat bago tuluyang namatay sa Barangay Balite. Ang false killer whale ay isang uri ng oceanic dolphin na karaniwan naglalakbayin ng magkakasama sa malalaking grupo at maaari ring makihalubilo sa iba pang uri ng mga dolphin. Ang napadpad na individual ay isang lalaking false killer whale na may habang humigit kumulang sa 4.5 metro at tinatayang may timbang na nasa 700 kilos. Ayon kay Dr. Adrian De Ramos ng UPLB Veterinary Teaching Hospital at miyembro ng Philippine Marine Mammal Stranding Network, natuklasan sa isinagawang necropsy na may fracture o bali sa middle ear bone ng hayop. Gumagamit ang false killer whale at iba pang marine mammals ng echolocation, isang mekanismo kung saan gumagamit sila ng tunog upang matukoy ang kanilang lokasyon, makilala ang kanilang kapaligiran, makipag-ugnayan sa kapwa hayop at makapanghuli ng pagkain. May mga bahagi sa loob ng kanilang ulo at tenga na lubhang sensitibo sa mga vibration at sound waves na mahalaga sa prosesong ito. Posibleng ang pinsala sa middle ear bone ay dulot ng malakas na underwater disturbance kabilang ang iligal na paggamit ng dinamita sa pangingisda sa mga lugar na maaaring dinaanan ng grupo ng hayop. Dahil sa kapansanan sa echolocation, maaaring paulit-ulit na bumalik sa mababaw na bahagi ng dagat o pampang ang nasabing false killer whale. Kumuha rin ang grupo na iba pang tissue at biological samples na dadalhin sa UPLB CVM para sa karagdagang pagsusuri at pag-aaral. Muling pinaalalahanan ng Provincial Veterinary Office ang publiko na iwasang lapitan, hawakan o gambalain ang mga wildlife at marine mammals gaya ng mga dolphin at balyena. Hinihikayat din ang agarang pag-uulat ng mga kahalintulad na insidente sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang wastong pagtugon at pangangalaga sa mga hayop na ito. Masayang tinanggap ng mga batang kabilang sa mga Child Development Center sa buong lungsod ng Calapan at ng kanilang mga magulang ang mga school supplies na ipinamahagi ng pamahalaang lungsod na karaang 11 ng Hunyo bilang paghahanda sa pagbubukas ng bagong taon ng pag-aaral. Masayang tinanggap ng mga batang kabilang sa mga Child Development Center sa buong lungsod ng Calapan at ng kanilang mga magulang ang mga school supplies na ipinamahagi ng pamahalaan lungsod 11 ng Hunyo bilang paghahanda sa pagbubukas ng bagong taon ng pag-aaral. Pinangunahan ni City Mayor Doyle Leachon at Vice Mayor Bim Ignacio ang pamamahagi ng mga school bag at water tumbler sa mga batang mag-aaral, katuwang ang City Education Department at ang City Welfare and Development Office.
Layunin ng programa na mabigyan ng sapat na gamit sa pag-aaral ang mga batang nasa early childhood education upang higit sila mahikayat na pumasok sa paaralan at magkaroon ng mas maayos at komportableng karanasan sa pagkatuto. Punong-puno ng saya at pananabik ang mga chikiting habang hawak ang kanilang mga bagong school bag at water tumbler. Makikita rin ang pasasalamat ng mga magulang na nagsabing malaking tulong ang mga kagamitang ipinagkaloob lalo na sa paghahanda para sa pasukan. Ayon sa pamahalaan ng lungsod, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na suportahan ang edukasyon at kapakanan ng mga kabataan sa Calapan. Sa pamamagitan ng mga programa na katuon sa mga mag-aaral, inaasang mabibigyan sila ng mas matibay na pundasyon tungo sa kanilang pag-unlad at tagumpay sa hinaharap. Kaya mga parents, salamat sa inyong pagtugon din ngayon dahil ibig sabihin kayo ay narito at sumusuporta sa programa ng pamahalaan, sa programang daycare, sa programang ibinibigay ng ating Mayor Doy para sa kapakanan ng ating mga bata. Siyempre sa mga parents, maraming salamat po sa suporta ninyo sa pag-alaga sa inyong anak, lalo na sa suporta ninyo sa city government. Maraming salamat po. At siyempre, sa ating mga child development workers, sabi ko nga, kayo po ang bayani namin. Kung ano po, ang pag-alaga nyo po sa ating mga kabataan ngayon ay parang pag-alaga nyo sa ating future, sa future po ng Calapan City. Kaya kung pag-inalagaan nyo ng mabuti at minahal nyo ng mabuti ang ating mga bata, ay sigurado ang ating lungsod ay mas maganda 10, 20 years from now. No? Kasi naantala ng konti kasi maliit-liit yung bag. Hindi naman pwede yung bag na pinamigay dun sa elementary. Malaki. Baka mas malaki pa sa bata. Kaya baka kasya na sa doon. Pero nagagalak mo yung city government kasi parang it promotes equality. Dito sa Calapan, lahat ng bata pantay-pantay. Ang ibig kong sabihin, dapat mag-aaral na lang mabuti. But then of course, nabigay po ang city government at of course I asked the help ng Sanggunian. At ito po ay 17,000 ang kinder hanggang grade 6. Kaya lang, ayaw magpatalo ni Ma'am Judy. Sabi niya, Mayor, bigyan din naman yung daycare children. Kaya ngayon, andito na ho lahat. Ngayon ho, yung first batch, kasama doon Judy yung second batch. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.